Good morning! Ito na nga yung araw na nagpasya na akong pumunta ng UST para nga ipagawa doon yung aking lab test at syempre para mag-consult na rin. So the day before, day off nga ng pinsan ko, kaya naman ay umuwi siya rito sa amin. Pagkatapos ay siya nga ang makakasama ko kinabukasan papuntang UST dahil hindi ko pa nga alam papunta doon. Parating ko ng bahay, siya na muna ang naiwan kay Bunso pagkatapos ay namalengke naman ako. Dito nga nakabili ako dito ng salmon na isda at ito na nga rin ang lulutuin ko para kinabukasan. Pag alis ko papunta ng UST, maagang-maaga ko aalis pero magluluto na nga ako ng kakain na aking mamaliit na itlogan dahil iwanan ko lang sila kay ate. Mura ko lang nakuha tong isdang to dito kay kuya. Sa totoo lang hindi talaga ako bumibili ng isdang to dahil napakamahal ito sa palengke pero dito sa kanya ay mura ko lang siyang nakuha. Bago nga ako umuwi, dumaan ako ng palengke para makabili nitong chicherya na nakasanayan ko noon at ipapatingin ko nga dito sa aking maliit na itlogan at ayan gusto nga nila pagdating ko ng bahay yun agad ang kinuha nila. Habang ang pinsan ko naman ay nagpaluto naman ng barbecue pa. At ito nga aming kakainin. Maaga kami maghahapunan ngayon. Kunwari lang yan, pero kakain pa ulit kami mamaya, Diyos. At na-miss daw niya kasi yung tuyo, kaya naman ay pinagluto ko ng tuyo. At ayan si Bunso, nakakitan naman ng kanin, kaya akala niya pwede rin siya sa ulam. Pero Diyos lang yan, hindi talaga siya kumain at hindi ko talaga siya pinapayagang kumain ng mga ganyang pagkain. 7 a.m. kami umalis ng bahay, pagkatapos ay hindi na kami nagpahatid, nag-tricycle lang kami at nag-jeep hanggang sa makarating kami sa LRT station. At doon nga kami mag-uumpisa papunta ng UST. Ito nga ay ang ganda naman talaga ng umaga namin dahil umagang-umaga ay makakapag-walking ako papunta ng LRT station. Kaya naman ay umaga pa lang pawis na ang kilikili, Diyos. At buti na ngaling din pala dahil ngayon nga ay 10 a.m. pa ang pasok ng pinsan ko kaya naman ay may oras pa kami para i-tour niya ako, Diyos. Para maging tour guide ko papunta sa kanyang trabaho. Nakakamiss lang yung panahon na nagtatrabaho pa ako at suki talaga ako ng MRT at LRT kaya na-miss ko. Kaya tuwang-tuwa ako nakahawak ulit ako nitong single journey card. 5 minutes nga lang kami naghintay, dumating ng hagad yung tren at ang inorasan ko nga kung ilang minuto kami bago nakarating ng Tayuman Station ay nasa 43 minutes UST na yun ay hindi pa pala. Sasakay pa ulit kami at maglalakad pa ulit kami. Pagkababa namin ng tren ay naglakad kami ng dalawang kanto, sumakay kami ng jeep. Pagkasakay namin ng jeep ay naglakad ulit kami ng mga 4 na kanto pa. Itong pinsan ko OA lang sa kwento. Dahil sabi niya, 2 kanto lang daw at UST na. Yung pala 4 na kanto pa. Pero okay lang naman dahil morning walk na nga. Kaya naman maaga pa lang pinagpawisan na talaga. Dating ko nga ng UST, kaunti lang yung pila. Kaya naman dire-diretso ang aking transaction, registration, pagkatapos ay consultation. Mabilis lang talaga, siguro mga 1 oras lang. Natapos ko nang mag-consult sa doctor kahit na maraming pila. Pagkatapos ko nga sa consultation ko, ay hinanap ko nga yung pinsan ko. Dahil nga maghihintay pa ako ng 2 p.m. at 2 p.m. pa kasi yung laboratory. And dito na rin naman ako kaya gagawin ko na lahat. Mabilis lang sana sa consultation kaya lang kailangan ko talaga maghintay para sa laboratory. Para nga isang lakad lang at pagbalik ko nga ay makukuha ko na yung result. Kaya ako rin pala napag-desisyon na dito na nga ako magpagawa na aking mga lab test dahil di hamak na mas mura talaga dito kaysa sa doon sa amin na private hospital. Sinubukan ko rin naman pumunta sa mga public hospital na malapit sa amin kaya lang wala sila nung test na kailangan ko. At isa pa doon sa public hospital na napuntahan ko ay wala ring glaucoma specialist. Kaya naman naghanap talaga at buti na nakita ko tong UST. Medyo malayo lang pero tiyagaan lang sa pagbiyahe ng maaga. Dahil kung hihintayin ko rin naman yung sa private hospital, itanghali pa yung appointment, napakainit na at di nakakayanin ng aking mata. Kala ko noon kapag UST hospital ay mahal talaga pero buti na lang meron na rin pala silang charity department. Kaya ayun, napasama ako at nagpa-register ako. Bandang 3 p.m. ay tapos na rin ako sa aking mga lab test at babalikan ko na lang yung result after 1 week kasabay na rin ng follow-up check-up. So nagpaalam na nga muna ako dito sa pinsan ko pagkatapos ay umuwi na ako ng mag-isa. Kaya ko nang umuwi mag-isa, Diyos. Mabilis lang ang biyahe sa LRT kaya lang natagal na ako sa jeep dahil syempre gabi na at medyo matraffic na. Kaya naman pagdating ko ng bahay, dito na kayo magluto. Nagpabili na nga lang ako ng ready to eat sa mga itlogan at ito bumili sila ng may sabaw at syempre ng pansit na satanghon. Paborito ko yan. Halos 1 buwan ko rin ininda yung sakit ng aking mata at ng aking ulo. Hindi ko kayang lumabas kapag mainit ang panahon dahil talaga sobrang sakit ng ulo ko at nagsusuka ako. Dito ko natutunan na dapat talaga pagdating sa health ay maging OA tayo para maagapan kaagad kung ano man ang nararamdaman. Akala ko kasi noon kapag wala ka nang nararamdaman ay pwede mo nang balewalain pero hindi pala. Kaya naman sa nangyaring to, talagang sinatsagaan ko weekly na bumalik sa UST hospital. Mas naging kampante kasi ako doon dahil meron lahat doon. Meron na rin lab test doon kung saan pagka labas ang result ay sila na rin ang magbabasa noon. So ayun, weekly ako bumabalik sa UST hospital. Talagang sinatsagaan ko yung maagang biyahe. Naranasan ko pa na 5 a.m. ako umalis pero mga 8 na ako nakarating ng UST hospital. Gawa ng lumagpas ako sa Tayuman Station, nakaidli kasi ako sa LRT.
Tapos sumabay pa pagdating ko doon, may convention ng mga doktor. Kaya naman naabutan rin ako ng cut-off dahil konti lang yung tinatanggap nilang patients. Kaya naman after 3 days, bumalik na naman ako doon. Maaga ulit ang aking biyahe. This time talaga mas inagahan ko na at hindi na ako natulog. Kaya ayun, nabasa na rin sa wakas ang result ng aking lab test. Hindi talaga ako tumigil na makahanap ng sagot sa mga tanong ko. Dahil sa totoo lang yung migraine ko, ilang taon ko na siyang iniinda. At ang sabi sa akin ng ophthalmologist ay maaring epekto din yun sa nararamdaman ko sa aking mata. Subukan ko pa noon ang matinding migraine na talagang pag umaatake siya hindi na ako nakakahinga at suka na lang ako ng suka. Ay nagsuggest din sa akin na magpa-chiro dahil baka daw yung sobrang sakit ng ulo ko ay may problema na ako sa spine. Kaya naman ay kumonsulta rin ako at visit din ako at nag-consult kay Doc Rob sa Doc Rob Chiropractor sa Alabang. Katapos ng unang adjustment, ang sarap sa pakiramdam pero ilang araw lang nakalipas sumakit na naman ang ulo ko at grabe na naman yung suka ko. Ng exercises sa vertigo ay sinubukan ko na rin hanggang sa sumakit na nga yung mata ko at binigyan na talaga ako ni Lord ng tamang sign kung saan akong doktor pupunta. At ayun nga, nung naramdaman ko na nga yung sa mata ko, talagang nag-focus na ako doon at naghanap ng doktor na makakasagot sa tanong ko. So ayun, nabasa na nga yung result ng lab test ko at hindi pa naman siya masyadong seryoso pero kailangan ko pang umulit ng palab after 3 months at inoobserbahan nga nila yung progress ng aking mata. Sa ngayon ay binigyan lang muna ako ng lubricants para daw hindi mag-dry eyes kasi baka sa sobrang dry eyes nga ay doon ko nararamdaman yung sobrang sakit. Sa awa ng Diyos ngayon ay nababawasan naman yung nararamdaman kong sakit sa mata at hindi na masyadong sumasakit yung ulo ko. Ang bagay pa pala na sinabi sa akin, baka yung pagsakit ng ulo ko ay yung stress araw-araw dahil syempre marami akong alagain at kung yun ano pa aking iniisip. Hirap talaga kasi maging mahirap dahil ang dami mong kailangang isipin at kailangan mo talagang mag-adjust lahat ng bagay para masustain mo yung pang araw-araw. Kaya siguro ngayon, ang masasabi ko lang, maghanap tayo ng Embornal para magka-instant ATK agad tayo. Chas! Syempre kailangan natin magpa-picture para mag-viral tayo. Ayun lang, salamat sa panonood. Bukas ulit!